Isang araw sa Hong Kong, dumating ang pinakamalaking tsunami na nagdulot ng malawakang baha. Mabilis na naghanap ng ligtas na lugar ang mga tao, pero mas mabilis ang tubig. Sa loob ng ilang oras, nawala ang karamihan ng mga tao sa Hong Kong. 5 taon ang lumipas, hindi pa rin makalimutan ni Asha ang nangyari na sinusubukang lumaban sa buhay. Nakatira siya sa isang gusali, itinatago ang kanyang mga gamit sa mga taguan, gamit ang mga basura. Nanguwelekta siya ng kahit anong makuha sa tubig. Umaakyat siya sa bubong tuwing umaga para kumuha ng malinis na tubig mula sa kanyang lihim na imbakan. Nakikinig siya sa radyo habang umiinom ng tea, pinipili ang music kaysa sa mga mensahe tungkol sa shelter ng gobyerno. Ginagamit niya ang headphones para hindi makagawa ng ingay, ginagamit niya ang tuwalya para tipunin ang tubig sa umaga, at sinusukat ang mga bote para malaman kung gaano karami ang natitirang malinis na tubig. Habang kumakain siya ng instant noodles, naaalala niya ang mga magagandang restaurant na dati niyang binibisita kasama ang kanyang mga kaibigan. Gumagamit siya ng binoculars para bantayan ang paligid. Binabantayan din niya ang ilang survivors na kapitbahay sa kanilang mga apartment. Nakita niya ang isang kahon na lumulutang sa tubig. Dinamit niya ang isang pana para makuha ito. Ngunit nang kanya itong hilahin, tila may isang nilalang sa tubig na humihila rito. Nasugatan siya sa proseso pero hindi niya pinansin ang sakit at patuloy na hinila ang kahon. Natumba siya ng bitawan ng nilalang ang kahon. At sa loob ng kahon, may bote ng alak na ginamit niya para linisin ang kanyang sugat. Sa gabi, nakarinig siya ng mga sigaw at nakita na may 2 bangka ng scavengers na dumating at inaatake ang mga kapitbahay. Nagtago siya, tila papunta sa kanya ang bangka. Dali-daling itinago ang lahat ng kanyang mga gamit at nagtapon ng ilang dumi sa pasilyo para magmukhang walang nakatira sa gusali at nagtago sa isang pader. Naghalungkat ang mga lalaki. Ngunit wala silang nakita. At biglang nakarinig ng putok si Esha, ito pala ang batang lalaking scavenger. Pagkatapos umalis ng grupo, umiyak si Asha sa ginhawa at sinubukang kumalma sa pamamagitan ng pag-alala sa isang magandang alaala. Bago ang sakuna, kasama ni Asha ang kanyang half-sister sa isang kainan. Kinabukasan, natagpuan niya ang isang kahon sa gitna ng basura na naglalaman ng garapon ng honey. Ngunit biglang naglaho ang kanyang kasiyahan nang makita niya ang isang bangkay sa tubig. Habang abala si Asha, may isang tao na pumasok at nagnakaw ng mga bagay mula sa kanyang taguan. Nang siya ay matulog, narinig niya ang ingay at sumilip gamit ang flashlight, pero wala siyang nakita. Hinugasan niya ang kanyang mukha at iniwan ang sabon sa labas para mahuli ang magnanakaw na lumalabas na isang batang babae. Hinawakan niya sa balikat ang bata pero tumakbo ito. Kinuha niya rin ang ibang gamit pati ang lampara. Papunta na sana siya sa misteryosong kwarto, ngunit narinig niya si Asha na paparating at agad na umalis. Nang gabing iyon, nanaginip si Asha ng mga alaala ng kanyang nakaraan, kung saan siya ay namimili ng mga damit para sa kaarawan ng kanyang kapatid. Nang magising siya, napansin niya na nawawala ang ilang pagkain, kaya sinundan niya ang mga basura sa sahig at natagpuan niya ang batang babae na natutulog sa tabi ng ilaw. Hindi niya ito ginising at nagluto na lang ng pagkain. Nang magising ang bata, naghanap siya ng ibang makukuha, ngunit nakita niya ang mga litratong nakatago. At nahuli siya ni Asha, tumakbo ang bata at agad na tinago uli ni Asha ang mga ito, ngunit may isang litrato ang naiwan. Nagluto ulit si Asha ng noodles at ibinigay ito sa bata, habang inaalala ang kaarawan ng kanyang kapatid. Ibinigay sa kanya ang kwintas ng pamilya na ikinagalit ni Asha, dahil siya ang panganay at siya dapat ang makakuha nito. Nagkaroon ng away at umalis si Asha. Sa kasalukuyan, suot ni Asha ang kwintas. Hindi pinansin ng batang babae ang alok na pagkain, kaya iniwan ni Asha ito sa tabi niya at umalis. Kinain ng bata ito at pagkatapos ay napansin niya na may iniwan si Ashang kama para sa kanya. Kinabukasan, ibinalik niya kay Asha ang lahat ng mga bagay na kinuha niya. Sa tanghalian, nagluto si Asha ng 2 noodles ulit at iniwan ang isa para sa bata at kumain sa bubong. Ngunit sumama agad ang batang babae sa kanya at ginaya ang lahat ng ginagawa niya, na nagpatawa at nagpalapit sa kanila. Sa gabi, ginamit na ng bata ang kama at natulog kasama si Asha.
Hindi nagtagal ay nagsimula siyang umiyak at sinubukang itago ito, pero sinabi ni Asha na okay lang umiyak at matakot. Namimiss ng batang babae ang kanyang pamilya, pero iniisip niya na makikita niya ang kanyang nanay sa lalong madaling panahon dahil gumagawa siya ng bangka para hanapin ito. Sinabi rin niya na ang pangalan niya ay Lily. Pagkatapos ng isa pang gabi na puno ng bangungot, isinama ni Asha si Lily sa bubong. Naglalaro si Lily sa pinto at tinanggal ang tape na nilagay ni Asha sa lock, kaya nang maisara ang pinto, hindi nila ito mabuksan mula sa labas. Naiinis si Asha, pero agad na ipinakita ni Lily na kaya niyang buksan ang mga lock at binuksan ito ulit. Pagkatapos, naghahanda si Asha ng pagkain, napagtanto niyang nawawala ang kanyang kwintas. Sa isang sandali, narinig ni Asha ang mga ingay mula sa labas. Sinabi niya kay Lily na manahimik habang hinihintay na umalis ang mga scavengers. Habang nililinis ni Asha si Lily, hiniling ng bata na sumama siya, pero tumanggi si Asha. Dahil ito daw ang kanyang tahanan at napakadelikado sa labas. Nang gabi, nag-isa siyang kumain nang napansin niyang may kulang na tubig. Hinanap niya ito at natuklasan niya na kinuha ni Lily ito para maghugas. Ito ay nagbalik sa alaala nang malaman niya ang balita tungkol sa bagyo na paparating sa mga kalapit na bansa at ang sinabi ng kanyang ina na mag-asawa na siya. Nang gabing iyon ay binabangungot pa rin siya. Nang magising siya, itinuro ni Asha kay Lily kung paano paganahin ang kuryente sa gusali. Ngunit biglang nagtanong si Lily tungkol sa pinto sa dulo ng pasilyo. Sinabi ni Asha na huwag pansinin ito dahil mabaho ang silid na yun. At bumalik ang alaala ni Asha sa balita sa TV ng pagbaha sa Singapore. Pinatay ng ina niya ang TV at sinabing sumama siya sa meeting ng pamilya pero ayaw ni Asha. Balik sa kasalukuyan, ginagamit ni Heihei ang radyo at narinig ang mensahe tungkol sa shelter. Nagmadali siyang lumapit kay Asha para humiling na pumunta doon. Tumanggi si Asha na nagsasabi na delikado ang lumabas. Nag-away sila, kaya tinawag ni Lily si Asha na bitter at umalis sa kwarto. Sinundan niya ang bata at nakitang gumagawa ito ng balsa at meron ding siyang flare gun. Ngunit kinuha ito ni Asha at sinabing ginawa na niya ito at di nagtagumpay. Nang magkasundo sila, naalala ni Asha ang paghabol ng kanyang kapatid at sinabing wag siyang umalis. Ngunit sinabi niya na kailangan niyang gawin ito at magkikita pa rin sila. Kinabukasan, umuulan na, kaya nagmadali sina Asha at Lily sa rooftop para kumuha ng maraming tubig. Habang sila ay nagtatrabaho, napansin ni Lily na nahulog lang ang kwintas ni Asha. At nang matutulog na si Asha, nagulat siya na may nakita siya sa ilalim ng kanyang unan. Ito ang kanyang kwintas na nahulog dahil nasira ang lock nito. Kinabukasan, nagtrabaho si Asha nang walang tigil hanggang sa makagawa siya ng balsa. Natuwa si Lily at naalala ni Asha ang gabi ng pag-aaway. Sinubukan sabihin ng kanyang kapatid na iniwan niya ang kwintas sa jacket ni Asha. Nang biglang tumakbo ang mga tao sa kalye dahil may malaking tsunami sa likod nila. Balik sa kasalukuyan, nagpasya si Asha na ibigay kay Lily ang kanyang kwintas. At ilang sandali pa ay, nagtipon ang dalawa ng mga supply para ilagay sa balsa. Nakikinig si Lily sa radyo at aksidenteng natanggal ang headphones, na gumawa ng ingay sa silid. Nang marinig ang mga scavengers, nagtago sina Asha at Lily. Hindi sila kasya sa isang taguan, kaya nagtago si Asha sa mabahong kwarto. Pumasok ang mga scavengers at sinira ang lahat, kabilang ang balsa. Ang isang lalaki ay pumunta rin sa kwarto at tinanggal niya ang ilang kurtina at nakita ang bangkay ng mga magulang ni Asha at nasuka. Nag-flashback si Asha sa gabi ng sakuna. Nalumamon sa mga tao. Lahat ay nagtutulakan para makaligtas, kaya hinila ni Asha ang kanyang kapatid sa isang gusali. At sinundan sila ng maraming tao. Sa kasalukuyan, kinuha ng mga lalaki ang mga supply ni Asha at narinig ni Lily ang mga scavengers at agad na nakita siya. Narinig ito ni Asha at muling nag-flashback sa kanya ang alaala. Habang paakyat sila sa hagdan ay nadapa ang kapatid niya at natapakan ng maraming tao. Di ito napansin ni Asha na naiwan ang kanyang kapatid hanggang makarating siya sa rooftop. Balik sa kasalukuyan, tinanong ng mga lalaki ang bata kung nasaan si Asha at agad siyang nahanap at pinatumba. Nang magising si Asha,
Nakatali siya at sinusubukan ng isang scavenger na ana-ana siya. Ngunit pinigilan siya ng leader nila. Dinala si Lily at ang mga supply sa bangka ng mga scavengers. Di nagtagal hinila palabas si Asha. Nagpapaalala sa kanya si Lily sa kanyang kapatid, kaya nagpasya siyang hindi maulit ang parehong pagkakamali. Hinila niya ang lubid, ngunit hinila ito ng lalaki at nahulog siya sa tubig. Habang hinahatak siya ng lalaki, ay ginamit niya ang sirang CD para atakihin ito. At tinangka siyang lunurin. Buti na lang nakarating si Asha sa flare gun at binaril niya ang lalaki. Narinig ito ng mga scavengers at bumalik. Hindi nila nakita si Asha nang bumalik sila sa loob. Kaya naghiwa-hiwalay sila para hanapin siya. Nang sumunod ang isang malaking lalaki, sinugod siya ni Asha at pinatay gamit ang gitara at kinuha ang kutsilyo. Tumakbo siya sa kabilang kwarto at pinatunog ang radyo. Sinundan ng lalaki ang ingay at tinalunan siya ni Asha sa likod at sinaksak. Hindi naging sapat ito at lumaban ang lalaki. Napatumba niya si Asha at sinakal. Buti na lang at nakuha ni Asha ang kutsilyo at paulit-ulit niyang sinaksak ito. Narinig ng babaeng scavenger ang ingay at nakita ang isang lata na may apoy sa loob. Ginulat ni Asha ito at binuhusan ng gasolina at sinindihan bago harangan ang pinto para hayaan siyang masunog sa loob. Pumunta sa direksyon niya ang leader nila at nang paakyat na siya sa hagdan. Sinugod siya ni Asha para saksakin. Nagkaroon sila ng matinding labanan kung saan sinuntok niya si Asha ng ilang beses bago subukang sakalin. Ngunit hindi sumuko si Asha at gamit ang tubo ng ilaw, pinatay niya ang lalaki. Nang buksan niya ang flashlight, lumitaw ang batang lalaki at nagpaputok ng baril, kaya agad na tumakbo si Asha sa rooftop. Sinundan siya ng batang lalaki at nang lumabas siya, isinara ni Asha ang pinto matapos alisin ang tape na nagtrap sa batang lalaki sa rooftop. Nagsimula ang batang lalaki na magmakaawa at pinag-isipan ni Asha na maawa sa kanya, pero hindi nagtagal ay nagpaputok siya sa pinto kaya umalis si Asha. Isang lalaki na lang ang natitira sa bangka na nagbabantay kay Lily. Pumunta si Asha sa bintana at ginamit ang kanyang pana, pero hindi niya ito tinamaan. Nang tumalikod ang lalaki para tingnan ang ingay, ginamit ni Lily ang pagkakataon para itulak siya sa bangka, pero hinawakan siya ng lalaki at nahulog din siya. Tumalon si Asha sa tubig para sagipin siya habang ang lalaki ay kinain ng nilalang sa tubig. Matapos ang ilang segundo, lumitaw din ang dalawa na ligtas. Lumangoy sila sa bangka at tuluyan ng umalis, at ang lahat ng mga supply na ninakaw ng mga scavenger ay sapat para makarating sila sa shelter. Simula noon, nakakatulog na si Asha nang hindi binabangungot. At doon nagtatapos ang pelikula.